gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in death. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you. Yo, kumusta mga katekno? Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po si Paul Gutierrez ng Paul Tech TV. Nagusto ko hanggat maaari lahat ng unboxing o review maging sulit yung panonood nyo sa channel na to. At ayusin ko pa sa mga susunod na araw para mas lalong enjoy yung unboxing review natin. At may mga tips and tricks din tayo sa channel na to. Kaya kung di pa kayo nakakapag-subscribe, hindi kahit ko kayo na mag-subscribe sa channel na to. At sure ako, hindi kayo malugi dito. So almost a year nung nilabas tong Poco F3 at nagulat ang lahat dahil sobrang mura ng phone na to. Kung nakuha natin tong phone na to ng 17 to 18k last year, di ka pa rin talo sa time na yun. After lang months, bumaba yung presyo nito sa 13k lang sa 6128 na variant. So mga nakabili ng 13k to 15k na Poco F3, congrats sa inyo. Dahil hawak nyo yung phone na sobrang value sa presyo niya. Hindi ko alam kung mawawala na to sa market o mag-sale pa to dahil may parating ng bagong variant which is the Poco F4 na soon na mag-launch globally. Well anyway, sa video to pag-usapan natin tong Poco F3 kung sulit pa ba at kailan itatagal ang chipset na to at marami pang iba. Ang una natin pag-uusapan ang performance ng Snapdragon 870. Itong chipset na to ang pinaka-optimize ngayon. Maganda yung performance lalo na sa gaming, although napansin ko na medyo mainit pa rin sa heavy games at may lag pa rin. So ang payo ko sa ganitong chipset, gumamit pa rin tayo ng phone cooler para magamit natin ng maayos yung phone na to. Lahat ng phone kapag nilalaro is umiinit talaga. Pero yung performance mas lalong gumanda kumpara mo noong bagong labas pa lang tong phone na to. Actually, ganun naman talaga. Parang alak lang yan. Habang tumalagal, lalong sumasarap. At tatagal pa tong chipset na to kahit 5 taon o 6 na taon. Basta gamitan nyo lang ng phone cooler. Ang pinaka-recommended kong cooler is the Black Shark Fan Cooler. Kung may budget naman kayo, pwede yung Black Shark Fan Cooler 2 Pro at FlyDigi Waswing 2 Pro. Para hindi tumama yung power button kapag naglalaro tayo. At may lalagay natin sa tamang spot o sa ilalim ng camera dun sa bandang umiinit. Pero kung kulang yung budget nyo, pwede naman kayong gumamit ng mga memo coolers. Ilalagay ko yung mga link sa description yung mga na-unboxing cooler dyan. As in, marami ako na-unbox. Pumili na lang kayo kung anong cooler na gusto nyo dyan. So naman natin pag-usapan yung battery. Meron lang tayong 4,520 mAh battery capacity, which is sana 5,000 mAh na battery na, diba? Pero sa phone na to, hindi malaking kakulangan yung 480 mAh battery capacity, which is konti lang yan. Hindi mo masyadong mararamdaman. Kapag una yung binili tong phone na to, yung iba kailangan na i-calibrate o maghintay ng 1 linggo para maging stable o maayos yung battery niya. Kung swerte ka naman sa nakuha mong unit, hindi mo na kailangan mag-calibrate o maghintay pa ng 1 linggo para maging maayos yung takbo ng battery. Actually, hindi lang sa Poco F3. Halos sa mga Xiaomi phones na nasubukan ko. Minsan hindi accurate, minsan accurate. Pero in time, magiging maayos naman yung takbo kung i-update mo muna o factory reset bago mo gamitin. So sa mga nakaranas na hindi maayos yung battery o mabilis malobat sa umpisa, normal lang sa mga Xiaomi phones. Pero kung umabot ng 2 linggo at hindi pa maayos yung battery, ipa-warranty nyo na. Well, about naman dito sa Poco F3 after 1 year, medyo bumaba yung battery health nito. Nakakapaglaro naman ako ng 5 to 6 hours straight while playing games. Pero estimate ko dito, tatagal pa to ng 2 to 3 years bago ka magpalit ng battery. Kahit anong phone pa yan, walang battery na hindi naluluma talaga. Kahit 100k pa yung presyo ng phone mo, in time humihina o hindi na maganda yung health lalo na kapag ginagamit natin sa gaming. So far, after a year, okay pa naman yung battery ng Poco F3 ko. Pero sabi ko ngayon time, kailangan na magpalit pag hindi na maganda yung performance. Ang susunod natin pag-uusapan yung performance ng MIUI. Nasa MIUI 13 yung Poco F3 ko. At wala naman ako naramdaman na bugs, pero iba-iba tayo ng mga pinaggagamitan. Siguro sa iba may nakakaramdam ng bugs. Well, ito naman yung payo ko dito sa phone na to. Kung nasa MIUI 12.5 kayo at satisfied naman kayo sa performance, wag na kayo mag-update. Dahil walang pinagkaiba sa akin yung MIUI 12.5 sa MIUI 13. Kung entry-level phone yan, wag yung tangkayin na mag-update sa mga bagong updates. Iba-iba kasi yung mga apps natin o yung mga ginagamit natin. So yung pang-araw-araw ko na ginagamit, hindi ako nakakaramdam ng bugs. Pero kung kayo, gumagamit kayo ng Game Turbo, mga ibang features, tapos nakaramdam kayo ng bugs at nag-update kayo sa bagong MIUI 13, medyo minamalas kayo. Kaya payo ko talaga, stay na lang kayo sa OS nyo kung wala naman kayong bugs na nararamdaman sa mismong OS nyo. Pero kung marami kayong naranasan sa 12.5 at hindi kayo satisfied sa ginagamit yung software o OS, pwede nyong i-update at ma-handle naman ng Snapdragon 870 yan. Eto, real talk.
Mas nagustuhan ko yung OS ng Realme, Oppo, tsaka Vivo sa mga operating system nila. So kapag naglalabas sila ng mga updates, may mga trial muna yung mga yan bago nila ilabas dun sa mga phone natin. Unlike sa Xiaomi, parang ilalabas agad nila, wala pang trial. Parang ginawa tayong trial minsan. At aayusin nila kapag may bugs tayong naranasan. Yun nga lang, kapag na-tsempuhan mo, medyo magbubutlop yung phone mo. So payo ko kapag mag-update kayo, i-full charge nyo muna. Basta full charge talaga. Kung sakali, mahabol pa natin yung hard reset kapag nabootloop. Yun lang yung payo ko. Sunod natin pag-usapan kung worth it bang mag-upgrade kung galing ka sa Poco F3. Well, to be honest, kung may Poco F3 ka na at nabili mo in good price, di mo kailangan mag-upgrade. Lalo na may nabasa ako na yung darating na Poco F4 is gagamitan din ng Snapdragon 870. Well, yung camera, build quality medyo nagiba pero yung performance same pa rin. Pero kung maganda yung presyo, baka pwede pa. Maghintay pa tayo ng konti at tignan natin sa sarili natin kung worth it ba mag-upgrade o hindi. Mula nung lumabas yung Poco F3 sa market, sobrang hirap pumili ng phone. Halos ibang brand hindi mapantayan tong Poco F3 dahil sa presyo, tapos yung build quality is maganda, tapos yung processor na Snapdragon 870 pang flagship talaga. Pati nga yung Poco company nahirapan kung paano papantayan tong Poco F3. As in, malaking impact yung Poco F3 sa mga brands at sa mga nag-review o YouTuber. Dahil alam namin, bawat lumalabas na phone, mas worth it pa rin yung Poco F3 kaysa sa mga bago lumalabas na phone sa market ngayon. Meron ngang mga phone 15K pero mababa yung chipset, tapos IPS lang yung display. Samantalang sa Poco F3, AMOLED na yung display, yung chipset is pang flagship at pang gaming. Marami ding naglabas ng phone na worth 20K, pero mas lamang pa rin yung Poco F3 na mabibili lang natin sa halagang 12,000 to 15,000. As in, malaking impact yung Poco F3 ngayong 2022. At marami pa rin lalabas na phone na hindi mapantayin yung performance ng Poco F3 sa display, sa camera, lalong-lalo na yung presyo nito. At isa pang real talk, walang phone na naka-Snapdragon 870 na halos entry level lang yung presyo. Sa mga naka-Poco F3, alam nyo kung anong sinasabi ko. Sunod naman nating pag-usapan yung camera. Yung presyo nito para sa camera, hindi mo na kailangan magreklamo. Dahil sobrang ganda ng image pricing ng Snapdragon 870 pagdating sa camera. Huwag kayong tumingin sa pixel count. Tumingin kayo kung anong nakikita ng mata nyo. Sobrang satisfied ako sa camera, lalo na sa macro. As in detailed at malinaw yung nakukuha kong shot. Then meron pa siyang 1080p at 60fps sa video, which is nagpapasmooth ng video natin. Sabayan mo pa ng 4K resolution at 30fps. Pero hindi siya ganun kay-smooth yung 30fps, pero at least meron tayong 4K. Which is yung ibang phone hindi ganito, as in wala ng 4K. Tapos Snapdragon 695 yung processor. Yung presyo, 16,000. Kaya medyo lugi talaga. Kaya sa camera nito, hindi kayo lugi kung camera lang yung pag-uusapan. Sa mga gamer, parang halos bonus na lang tong camera sa inyo. Then may features pa to na audio zoom o marites features na hindi ko masyadong nagagamit. Isa tong features na dating ina-hype talaga pero halos di natin ginagamit. Oo, gumagana siya pero para sa akin parang gimmick lang to. So ang pinaka-paborito kong features ng Poco F3 na wala sa ibang kapresyo niya is maganda yung haptic. As in maramdaman mo talaga na pang premium yung haptic nito. Then dagdag mo pa yung MEMC features na kahit 480p lang yung video mo, nagiging 60fps pag na-activate yung MEMC. At meron pa tayong 120Hz refresh rate para sa mga scrolling at sa mga games na supported na 120fps. Isa pang feature sa MIUI, meron tayong playing video while screen off. Mag-play yung video na naka-off yung screen para iwas saksaya sa baterya. Sa Game Turbo naman, naka 5.0 ako dito para makita ko yung FPS drops while playing games. May video at tutorials ako niyan. Kung di nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description. Ito naman yung mga cons ko sa Poco F3. Number 1, wala siyang headphone jack, which is hindi naman malaking factor sa iba, pero may kasama naman tong dongle. Number 2, hindi siya expandable storage, medyo sayang lang. Pero kung kailangan nyo talaga ng malaking storage, piliin nyo na lang yung 256 na variant. At number 3, naranasan ko sa isang update na hindi napipindot yung buong screen. As in, stack up lang siya, so ang naging solusyon doon is kiklik mo lang yung power button para bumalik sa dati. Kumbaga, stack up talaga yung screen nito minsan. Pero hindi naman siya madalas talaga. Yung iba nakakaranas din ng green tint pero never nangyari sa akin. At yung iba naman nakakaranas pa rin ng dimming issue. Siguro try nyong i-update tapos format yung phone nyo. Alam ko naalis na yun sa mga updates pero kung green tint pwede nyong ipa-warranty pa yan. Sa speaker naman malakas pa rin yung speaker nito. Naka dual stereo speaker siya. Almost flagship na talaga. So sa halagang 12,000 to 15,000 till now sulit pa rin tong phone na to. Naalala nyo ba yung Poco F1? Till now okay pa rin yung chipset nun. Lumalaban pa rin kahit anong lumabas na phone ngayon. Kaya payo ko kung galing kayo sa Poco F3
no need to upgrade na talaga. Siguro upgrade kayo kung merong Snapdragon 888 o Snapdragon 8 Gen 1 na nasa 15k lang. Pero ngayon medyo malabo na. Nakita ko ang Poco F3 lang ang merong ganito. Sabi ko nga kanina kahit pa ako nahirapan pantayan tong phone na to. Dahil sobrang sulit, maganda yung processor, pang flagship talaga. So parang nahirapan akong pumili ng ibang phone pag ganito yung phone mo. Manipis lang, AMOLED yung display, maganda yung protection na Gorilla Glass 5. Tapos yung back panel ito is Gorilla Glass 5 din. Sobrang bilis ng response ng screen, maganda yung camera, pati yung front camera. So Poco F3 lang talaga. So sana nakatulong ako sa inyo at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So once again, this is Paul. You find me, hope you find me. When the sun rises, when the sun